pasalamatan ka namin. Salamat po, O God, sa buong maghapon na lumipas, sa oras na ito. Salamat, O God, sa mga kapatiran na naglaan ng kanilang panahon sa iyong gawain. Although some of them, O Lord God, ay pagod sa maghapong trabaho, still, O Lord God, hindi ka nila kinakalimutan. Bless them, O God, according to what they need, O Lord. Dakilang Ama, tinataas ka namin, pinupuri at sinasamba. Salamat sa iyong mga biyaya, sapat na at higit pa sa aming mga pangangailangan. Tunay nga po, dakilang Ama, na sa buhay ng bawat isa, ang kaluwalhatian mo po, O Lord God, ang makikita sa amin. At sa oras na ito, dakilang Ama, ang lahat ng aming mga gagawin sa gawain na ito, magsimula nga po sa aming pag-aawitan, pagsamba at pagpuri sa iyo. Ikaw nga po ay malugod, O Lord God. Makita mo, Lord, sa puso ng bawat isa ang isang malinis na puso, isang tapat, O Lord God, na puso, na handa, O Lord God, na ibigay ang lahat-lahat sa iyo. Create na sa clean heart, O Lord God. At kung ano man nga po ang nakikita mong karumihan sa aming puso at isipan, patawarin mo po kami, O God. Search us, O Lord God. Search our innermost thoughts, O Lord God. Ang desire ng aming mga puso, ang motibo ng aming mga puso. Yes, Lord, ayusin mo nga po ito. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang manguna, O Lord God, and let your anointing pour out to all of us, O Lord God. Hallelujah. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita mamaya patungkol sa panalangin, gamitin mo po, O God, ang iyong manggagawa upang maging daluyan ng iyong mga salita at pagpapala. Sa aming mga pananalangin, yes and amen, O Lord God, ang iyong tugon kung ang aming mga panalangin at dasal ay according to thy will, O Lord God. Bless us indeed, O Lord God. Ikaw lamang, O Lord God, sa aming buhay ang aming itataas because you alone, O Lord, deserve the highest praises. You alone, O Lord God, is worthy to be praised and adored, O Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit God. In Jesus' name we pray to the power and anointing of the Holy Spirit God. Everybody will say, Amen. Praise the Lord. Praise. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Pwede niyo po bang hawakan sa balikat yung inyong katabi? At sabihin po ninyo sa Kanya, ihanda mo ang puso mo sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po dun sa verse na sinabi ni Ate Malu, diba? Sa Psalm 51, isang pusong tapat ang sa atin ay likhain ng Panginoon. At sa mga oras na to, ang hinahanap ng Diyos, hindi yung mga handog ninyo. Amen? Hindi po yung mga handog natin, kundi yung isang pusong tapat at nagpapalinis sa Panginoon para po maging karapat-dapat yung ating pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Dahil po ang sasambahin natin ay Diyos na walang katulad. Amen? Diyos na makapangyarihan. Amen? At sa Diyos na sinasamba natin sa Kanya, walang mahirap. Amen? Kaya po kung ano man po yung ating daladala sa pagpunta sa lugar na ito, ibigay po natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Ihandog natin sa Panginoon, ilapag natin sa harapan ng Panginoon, dahil sa Diyos ay walang mahirap sa Kanya. Amen? Siya ang Diyos na ating sasambahin sa gabi nito, kaya nga po itataas natin yung ating mga puso. Sabi po sa aawitin natin, hindi sapat ang salita, hindi sapat ang lahat ng tula para makapag-alay tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Ngunit tinitingnan ng Diyos yung ating mga puso at isang pusong tapat, nagtatapat sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon ay magiging mabangong samyong handog sa Kanyang harapan. Amen. Hallelujah. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon.
lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Sige, awitin mo sa Panginoon. Hallelujah. Sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
ang Diyos na nangako sa atin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan na isang makapangyarihang Diyos at sa Kanya po ay walang mahirap. Amen? Higit sa kalakasan mo, higit sa mga karanasan mo, higit sa mga kailangan mo, pag ibinigay mo sa Panginoon, walang mahirap sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Tuloy nating awitan ang ating Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, hallelujah, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Awitin mo sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Higit sa aking kailangan,
wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabi mo, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. O Diyos na makapangyarihan, kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Itinataas ka po namin, Panginoon. At wala pong iba, Panginoon, nakikilos, Lord God, sa aming mga pangangailangan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Kahit hindi kami naging mabuti sa iyo, Panginoon, ngunit ikaw, O Diyos, ay nananatili, Panginoong mabuti at tapat, O Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. At sa gabing ito, Diyos, tinataas po namin, O Lord God, ang aming mga pagsamba, ang aming mga papuri, Lord God, ang aming mga pasasalamat. Hallelujah. Sa buong araw na nagdaan, Panginoon, sa buong linggong nagdaan, Panginoon. Hallelujah, napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na kung sino man po sa aking mga kapatid, O Diyos, na pumunta, O God, sa lugar na ito, Panginoon, na mayroong pangangailangan, Lord, na ikaw lamang, O Diyos, yung nakakaalam. Hallelujah. Mangusap ka po, Panginoon. Ipaalala mo, Lord God, ang salita mo, Panginoon. Hallelujah, sa Jeremiah 32:27, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos ng lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng buong sangkatauhan. At walang bagay, Lord God, na mahirap po sa iyo, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Makita po namin, Lord God, ang iyong mga kamay, Panginoon, na aabot po sa amin, Panginoon. At ngayon pa lamang, Lord God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong pagkilos, Lord God. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng pagpupuri at pagsamba. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang pagpapalit na nagawa sa krus, si Jesus ay pinarusahan upang tayo mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kalwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si
Si Jesus ay iniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo magkabit sa Diyos may kapakalanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng Banal na Espiritu, niligtas, nilinis at binalal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, nilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Ang Diablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan lamang sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay sinayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapigo si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng aking patutuo. At hindi ko iniibig aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng Diablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at nilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Palay tayo ng Diyos. Check. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Sabi ng awit, walang mahirap sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, lahat tayo mayaman sapagkat walang mahirap sa Panginoon. Purihin ang Diyos. At walang imposible sa Diyos. Pero bakit may pagkakataon sa buhay natin ang hirap ipagkatiwala nung bigat na naramdaman natin sa Panginoon? Minsan ang daling sabihin, pero pag-application na, medyo meron tayong problema. Ano? Okay? Ang sabi ng mga educators, okay? Sabi ng mga educators na sa lahat ng ating maririnig ay 10% lamang ang naiiwan sa ating isip. Halimbawa, 1 oras na nagsalita dito, 10% lang ng ating mga narinig ang naiwan sa ating isip. Okay? At kadalasan, ang nare-retain sa ating isipan ay hindi yung mensahe, kundi yung kwento. Kaya minsan kapag walang kwento yung ating pag-uusapan, wala na yung 10%, bumagsak na. Ano? Kaya minsan dapat lagyan ng kwento para magkaroon ng kwenta. Purihin ang Panginoon. 10% is what you hear, ang nare-retain. Pero nadadagdagan na porsyento ng ating mga narinig kung ito ay ating binabasa. Narinig natin, tapos pag binasa natin, another % na nadadagdag sa ating isip. And another % ay nadadagdag kung hindi lang natin napakinggan, hindi lang natin nabasa, at hindi lang lamang natin, kundi dinagdagan pa natin ng pag-aaral. Mas nadagdagan. Okay? At aabot ng 100% kung ito ay hinarinig mo, binasa mo, pinag-aralan mo, at memorize mo. 100%. Kaya lang ang nakalulungkot, hanggang sa dumating sa pagkakataon na kung saan yung ating na-memorize ay nabigyan natin ng
seryosong pag-iisip kung ano ba yung ibig sabihin ng ating nabasa, maraming porsyento sa 100% bumabagsak at babalik na naman saan? 10% na naman. Ano pa nga ba yung mensahe? Ang alam ko lang yung kwento. Okay? Makikita natin dito yung tinatawag na 9 times 9 equals bakit 81 ang 9 times 9? Ha? Ha? Okay? Kasi 9 times 1, pinakamahirap sa multiplication table, yung tinatawag na yung 7 times 1 hanggang 7 at saka yung 8. Okay? Mahirap. Pero na-memorize natin yun, di ba? 10 times 10 equals 100. Pero yung 9 times 9 is equals 81. Kadalasan, alam natin ang sagot dahil na-memorize. Pero kung titignan natin maigi, kaya pala yung 9 times 9, sapagkat kapag ang siyam, ang bawat siyam ay may siyam, mayroong 81. Okay? Ibig sabihin, hindi lamang natin alam ang sagot, kundi alam natin ang practical application. Bakit ang 9 times 9 is equals 81? Yun ang nakadadagdag ng porsyento sa ating nalalaman tungkol sa Panginoon. Ano ho? Hindi lamang yung narinig mo, nabasa mo, na-memorize mo, kundi yung aplikasyon. Bakit nga ba? Ano nga ba ang mensahe? Okay. Sa panahon natin ngayon, it is the age of connectivity. Anong ibig sabihin po noon? Connectivity. Connection. Okay, saan po natin ito madadala yung ating usapan tungkol sa connectivity? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming koneksyon ang umaagaw po ng ating pansin. Okay? Maraming tao uhaw sa koneksyon. Kapag ang isang tao, inaya mo sa isang lugar, ang unang itatanong niyan, may signal ba doon? Kung wala signal, mayroong free wifi ba doon? Bakit? Uhaw tayo saan? Sa koneksyon. Bagamat siyempre may kasama ka, pero nababad tayo sa koneksyon saan? Okay? At makita natin, sa koneksyon na ito, ay nandyan yung, lalo na sa social media, nandyan yung, hindi ko alam kung may nagtitiktok kayo, nandyan yung YouTube, pag binuksan yung cellphone nyo, browse agad kung anong papanoorin, nandyan yung Facebook, Instagram, o meron ba bang nagre-release sa inyo para daw kumita? O kaya naman kapag meron kang pambayad, mag-Netflix or HBO, daragdag pa yung mga online selling na yung tinatawag na online na shop, na Lazada. Alam nyo, napapag-isipan ko, tanggalin yung Lazada ko eh. Tuwing ako'y papasyal sa Lazada, ang daming basket, ang daming laman yung basket. Nandiyan pa yung Shopee, Timo. Pero sa lahat ng connection na ito, may isang connection na lagi nating na-overlook. May connection tayo na lagi nating nalalagpasan. Mas konektado tayo sa mundo at nalalagpasan natin yung isang bagay na pinaka-importante sa atin bilang mananampalataya. Ito yung connection na walang subscription. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo kailangan mag-subscribe. Ito yung connection na walang bayad, na hindi mo na kailangan mag-load. Hindi kailangan ng malakas na signal na network, hindi kailangan ng malakas na wifi, at ito yung connection na walang dead spot. Yung mga connection natin, yung mga network natin, alam nyo, sa ibang lugar, kung malakas sa lugar nyo, mahina sa iba. At may lugar na kung saan wala talagang signal. Ito yung na-overlook natin, nababaliwala, hindi pinapansin. Okay? Sa isang handaan, Sino ang masarap maging kaibigan sa isang handaan? Ha? Ha? Di ba, servidora? Baka bibigyan ka lagi. Pero sabi ng iba, para masarap daw ang makain mo, ay ang kaibiganin mo, yung kusinero. Okay? Kapag pumasok ka sa kusina at nakita mo at kilala ka, masarap ang pagkain. Okay? Sa ating buhay, nakikipag-connect tayo sa mga platform na kung saan kung ano-anong niluluto, iba-ibang niluluto. Pero nakakalimutan natin sa mga nilulutong ito, baka mamaya
ang mga kinakain natin sa connectivity ng ating ginagawa ay hindi na kalusugan para sa atin. Meron nga ako nabasa para daw mabawasan ng stress mo sa buhay. Huwag kang mag-Facebook. Alam niyo kung bakit? Kadami-dami itong nagsisiwalat na sama ng loob eh. Ewan ko lang kung kayo, nagsisiwalat kayo ng sama ng loob. Kaya pag nag-post kayo, may kaaway na naman siya. May pinapatamaan na naman siya. Okay? Pero makikita natin dito, nakikipag-close tayo sa kusinero, pero nakakalimutan natin na dapat mas close tayo sa may-ari ng kusina. Okay? Dapat mas close tayo sa may-ari ng kusina. Ano yung na-overlook natin? Yung connection natin sa Panginoon. Yung may-ari. Yung dapat nating unahin na tayo doon makakonekta. Okay? Pero sabi dito, we may overlook God means maaring malagpasan natin at mabaliwala natin ang Diyos. Pero napakabuti ng Panginoon, hindi niya tayo binabaliwala. Lagi lamang siyang nakaantay na tayo kumonekta sa Kanya. Ano ho? Kaya, kahit saan tayo napunta, walang dead spot ang Diyos. Laging nandoon ang Kanyang koneksyon. Tayo lang ang may problema, baka ayaw lang nating kumonekta sa Panginoon. I-connect natin ang ating sarili sa sabihin ng Diyos para mas maging angkop ang sagot. Di ba, minsan kapag tinawagan mo, chappy-chappy. Mainis ka pa, akala mo sinasabihan ka ng chubby-chubby. Chappy pala. Hindi maintindihan. Bakit? Baka malabo ang koneksyon. Kaya minsan, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi natin maintindihan, baka malabo ang ating koneksyon. Kaya anong ginagawa natin kapag medyo hindi natin marinig o maintindihan yung kausap? Naghahanap tayo ng malakas na signal. Lalabas ka ng kalsada, lalabas ka ng daan, hahanapin mo kung saan yung signal. Okay? Sa gabing ito, i-connect natin ang ating sarili sa Diyos sapagkat kapag maganda ang connection natin sa Panginoon, mas malinaw nating maunawaan ang kalooban ng Panginoon at ang mensahe ng Panginoon. At siyempre, kapag malinaw ang sinasabi at naintindihan natin na sinasabi ng Panginoon, malinaw ang ating isip at ang ating puso bukas sa sasabihin ng Panginoon, magiging tama ang ating tugon sa sasabihin po ng Panginoon. Amen ba? Mahirap naman yung kausap mo ngayon tapos ang layo-layo ng sagot. Di ba nakakainis yun ano? Yung mga iba pinag-uusapan to sisingit, iba yung subject. Parang ang layo. Okay? Kaya kailangan natin ng malinaw na connection sa Panginoon para mas maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Saan ba tayo tatapat? Connection. Nakita natin ano? Okay? Ayan. Nakita nyo minsan, kahit ito kapag walang connection, hindi mo alam kung saan mo itatapat yan. Minsan dahil malabang connection natin sa Panginoon, kung saan natin tinatapat, Lord, baka nandito ka, baka nandoon. Diba? Pero kung tama ang connection natin, ayan siya. Lilipat siya. Ang sabi diyan, sa isang linya yan, sa isang awitin, na kung saan nasabi doon, I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Ang sabi doon, sa awit, ako'y tumawag, at ika'y sumagot. And you came to my rescue. At kadalasan sa ating pagtawag sa Diyos, gusto natin ng tulong. Okay? Kaya lang ang nakalulungkot, hanggang tulong lang ang hinihingi natin sa Panginoon. Kapag wala na tayong kailangan sa Diyos, na-overlook na natin ang Panginoon. Okay? Na-overlook na natin. Hindi na natin pinapasin kasi wala na tayong kailangan eh. Pero sabi noon, you came to my rescue and I wanna be where you are. Ito ang dapat nating lagi mithiin na gusto nating makarating kung nasaan ang Diyos. Sapagkat kung nasaan ang Diyos, kung ano man ang ating daladala sa ating mga buhay at bigat sa ating buhay, naandun ang sagot sa Panginoon. Alam natin yung 911? Ano po yung 911? Emergency call. Emergency. Sa atin, hindi ko alam kung ano yung emergency natin. Ano? Ano ba yung nakita nyo? Hindi natin alam kung ano yung emergency. Ano ba tatawagin talaga natin? Okay, 777. Okay.
Pero minsan tatawag tayo, emergency, may tatawagan ka. Tapos pag tawag mo ganyan, may sasagot. All lines are busy now. Please try your call later. Emergency. Pero sabi nun, saka na tumawag uli. Busy yung tinatawagan mo. O kaya naman, meron pang isang magsasalita doon. The number you dial cannot be reached. Buti pa yung operator nakakonekta tayo pero itatawagan natin, hindi tayo makalusot. Okay? At nung panahon, dating panahon, yung uso pa telepono, hindi pa yung cellphone. Sino yung nung kapanahonan ng mga telepono may phone pal? Meron ba? Walang party line. Kasi yung mga telepono, sa sobrang dami, may party line. Nakikipagligawan ka sa telepono, tapos biglang may sasagot, oy, tigilan nyo naman, ako naman. May party line. Okay? And then, makikita natin, sa panahon ni Elijah, nakipagtunggali itong si Elijah, sa pamamagitan ng tatawag sa Diyos, pababa ng apoy. At anong ginawa ng mga propeta ni Baal? Tumawag, nagsasayaw, nagsusugat. Anong ginawa ni Elijah? Sabi ni Elijah, lakasan nyo pa. Ayun, may connect. May signal. Okay. Sabi ni Elijah, lakasan nyo pa ang tawag, baka tulog. O lakasan nyo pa ang tawag, o baka naman namamasyal pa yung tinatawag nyo. Lakasan nyo pa ang sigaw. Pero syempre, minsan, kapag talagang emergency, dial tayo ng dial, tama. Dial tayo ng dial, hanggang makalusot. Nag-ring. Tapos may, hello. May pag-asa na. Tama? Tapos bigla na lang. Yan. Ha? Nag-shutdown daw. Nag-shutdown. Okay, nag-shutdown ng battery. Okay? Parang hanggang hello na lang yan, Tapos, ang ayaw nating makikita sa isang lugar, yung tinatawag na, yan, walang wifi. And then, ito pa, yung walang internet. At ito pa, yung no signal, flat bar. Okay? At katulad nun kila Kuya Robert, saan may signal, akit ka pa ng bundok para magka-signal. Pero makikita natin, sa connectivity na ating gusto, ay pipilitin nating maghahanap ng lugar kung saan tayo makakonekta. Pero ang nakalulungkot, kapag Diyos nang pinag-uusapan, minsan okay lang na wala tayong connection sa Panginoon. Parang okay lang sa atin na isang araw ang lumipas, wala tayong pakipag-usap sa Diyos. Lumipas ang isang araw na wala tayong, hindi man natin narinig kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3, alam na natin to. Kung sa Amerika may 911, tayo mga Kristiyano ay may Jeremiah 33 verse 3. Anong sinasabi po diyan? Sabi diyan, call to me and I will answer you. Sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. At ang maganda rito ito, and show you great and mighty things which you do not know. Ang sagot ng Panginoon sa ating pagtawag ay minsan hindi natin maunawaan na kaya palang gawin ng Panginoon yun. Okay? Lagi ko nga sinasabi na sa sagot ng Panginoon, kaya ng Diyos na sirain ang ating mga diksyonaryo para lang masagot ng Diyos yung ating pangailangan kapag tayo tumawag sa Kanya. Okay? Kayang sirain. Kayang baligtarin ng Diyos yung law na gumagana sa mundo para lang. Ano yun? Para lang maibigay sa atin ng Panginoon yung sagot sa ating pagtawag. Yung Jeremiah 33, chapter 33, ito yung tinatawag na invitation for restoration. Invitation para saan? To restore. Okay? Pagpapanumbalik. Invitation para bumalik, manumbalik sa paglingap ng Diyos. Ito'y imbitasyon ng koneksyon ng isang ugnayan.
Okay? Kaya sabi ng Panginoon, call to me and I will answer you. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sabi diyan, tumawag ka sa akin, huwag mong ipopost sa social media. Tawag sa akin. Huwag mo kung kani-kanino ilathala kung ano yung kabigatan. Tumawag ka sa akin at bibigyan kita ng sagot na ikaw mismo magugulat na kaya pala mangyari para lang masolusyonan ng ating mga sitwasyon. Okay? Sapagkat sa lahat ng ating sitwasyon at dinadanas, alam natin isa lang ang nakakaunawa. Isa lang ang masigit na nakakaunawa ng ating kalagayan. Naniniwala po ba kayo doon? Walang iba kundi ang Diyos. Maaring yung mga nakapaligid sa atin, nakikita ang ating bigat, pero mas nauunawaan tayo ng Panginoon. At ang sabi diyan, kung tatawag tayo sa Panginoon, yung bigat na daladala natin, sasagutin niya para tayo magkaroon ng kagaangan sa ating daladala. Sabi nga sa isang awit, nanunumbalik saan? Nanunumbalik sa paglingap ng Diyos. Bakit kailangan manumbalik? Kasi tayo laging umaalis. Lagi tayong umaalis. Kaya sabi doon, nanunumbalik. Ito yung prayer natin, nanunumbalik sa paglingap ng Diyos. Kaya sabi ng chorus, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Restored the connection. At ang panyayang ito nagsasabi sa atin, kung ikaw man ay lumayo, balik ka sa akin. Tumawag ka sa akin at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo sukat akalaing mangyayari. Okay? Alam niyo mga kapatid, may masamang epekto kapag ang ugnayan natin sa Panginoon ay naputol. Okay? Hindi ko alam kung sa inyong buhay Kristiyano, kapag naputol ang ating ugnayan sa Panginoon, hindi ko alam kung mayroong pagkakaiba ng nakaduktong at putol. Okay? Tingnan natin sa verse 10. Ano yung epekto kapag ang ating relasyon at ugnayan sa Panginoon ay putol? Verse 10. Ano nangyari? Ito pa ang sinabi ni Yahweh. Sinasabi ninyo na ang lugar na ito'y parang disyerto, walang nakatirang tao o hayop, wala ngang naninirahan sa mga lungsod ng Juda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. Kapag pala ang ating buhay ay naputol sa ugnayan sa Panginoon, ito po ang mangyayari. Ito'y magkakaroon na parang isang disyerto na parang walang kabuhay-buhay. Tignan mo yung katabi mo. May buhay pa ba? Baka mamaya, disyerto na yan. At dahil sa kanilang pagputol ng connection sa Lord, na dating bayan ng maunlad na pinagpapala ay naging isang disyerto at walang nabubuhay. Nawala ng koneksyon, nawala ng koneksyon ng tubig, nawala ng koneksyon ng signal, nawala ng koneksyon ng kuryente, walang koneksyon o maaring ayaw lang natin talagang makakonect o makipag-ugnayan sa Panginoon. Sa atin mismo, maramdaman natin na kapag ang ating spiritual life ay tayo nalali sa Panginoon, meron tayong maramdaman na parang, alam niyo, yung tinatawag na yung dryness, yung tinatawag na spiritual life ay dry at walang buhay at walang liwanag sapagkat nalalayo tayo sa source ng buhay, kundi sino? Si Lord. Bakit? Pinutol natin yung ating ugnayan sa Panginoon. Pero ang maganda yan sa verse 11. Kung tutugon tayo sa verse 3, at kung ang resulta ng pagkakaputol ng ugnayan natin sa Diyos ay nasa verse 10, kung ibabalik natin ang koneksyon, mapupunta tayo sa verse 11, ano yun? Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan upang maghandog ng pagpupuri at ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Sino may sabi? Ako. Okay? Ako si Yahweh ang may sabi nito. Sino daw po nagsabi? Ang Diyos mismo. Anong ibabalik? Katuwaan at kasiyahan. Kasi kapag putol ang ating connection sa Panginoon, kahit anong gawin nating hanap ng saya, lalabas at lalabas na tayo'y tuyo at malulungkot. Pero kapag tayo nakaugnay sa Panginoon, ano maramdaman natin? Katuwaan at
kasiyahan. Purihin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa Pilipinas lang, di ba? Pag nag-brown out, anong marinig niyo pag nag-brown out? Ha? May haling. Okay. At kapag nagkaroon ng naibalik ang kuryente, malalaman mo na may kuryente na kapag mayroong nagpalakpakan sa labas. May kuryente na. Sa Pilipinas lang daw yun eh. Okay. Pero sabi din, ibabalik ng Diyos ang mga nawala sa atin. Kung tayo ay manunumbalik sa Panginoon, ano man ang nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos yun. Nawala ang saya, nawala ang tuwa, ibabalik ng Diyos yun. Kung ibabalik ulit natin ang ugnayan nating maganda sa Panginoon. Okay? Sigurado tayo sa pangako ng Diyos dahil siya na mismo ang may sabi, ibabalik ang mga nawawala, ibabalik ang saya. Okay? Hindi ko alam kung matatandaan niyo itong message na ito'y tinuro ko na be connected, get connected, and stay connected. Ano ang pagkakaiba po ng tatlo? Ang unay paanyaya, tara, konekta. Makipag-ugnayan tayo. Get connected, kumonekta ka. At syempre, para hindi mawala ang signal, manatili kang nakakonekta sa source ng signal. Be connected, get connected, stay connected. Kung halimbawa, may cellphone ka, naghahanap ka ng free wifi, tama? Bisa naghahanap tayo ng free wifi. Kapag nakita natin yung signal na ganun, walang lock, alam natin, pwedeng kumonekta. Okay? Para bang inanyang, kumonekta ka. Anong gagawin natin? Pipindutin natin. Okay? Kung meron mga signal na may padlock, hahanap tayo ng taong may alam ng password. Siyempre, yung stay connected, huwag tayong lalayo sa pinagmumulan ng signal. Pero, ang verse na kinuha natin ay sa John 15, 1-18. Ano ho? Parang malayo yata kasi ang sinasabi dito, agriculture eh. Pero pinag-uusapan natin, connectivity, parang high-tech na ngayon. Okay? Pero bakit ba natin ito kailangang pag-usapan? Sa John 15, verse 1-8, the Lord Jesus speaks to His disciple. Nagsalita ang Panginoon sa kanyang mga disipulo about the natural way of fruit-bearing. Natural na paraan upang magkaroon ng bunga. Nakalagay yan sa John 15, 1-8. Sapagkat natural sa isang puno na namumunga na mamunga. Natural niya yon. At kailangan kapag ang isang puno ay namunga, kailangan niya talagang mamunga. Kasi kung hindi siya mamumunga, anong dapat gawin? Puputulin. Tapos, may panggatong mo na lang, pampakulo ng tubig para mapakinabangan na lang pangkape. Pero, ang puno ay nilikha ng Diyos na namumunga, hindi para panggatong. That is the natural way ng isang puno na siya ay magkaroon ng bunga. John 15, sabi doon, meron yung tinatawag na the vine, the branches, and the gardener. Nature cycle ng isang sangang namumunga, kailangan siyempre may puno, at ang puno dapat may sanga, at para mas maging maganda ang bunga ng puno, dapat merong nangangalaga. Doon natin makikita sa John 15, 1-8, yung tatlong ito. Okay? Una, number 1, ano ba yung mga susi para magkaroon tayo ng matagumpay na koneksyon? Okay? The keys of a successful connection. Alam niyo, sa panahon natin, dahil sa connection na yan, kahit nasa loob ka ng kwarto, kaya mong makarating sa iba't ibang lugar sa pamamagitan lang ng connection sa internet. Mag-search ka lang doon, basta may signal, mag-search ka lang doon, gusto mong pumunta ng Amerika, search mo yung Amerika, o nasa Amerika ka na, alam mo na ang buhay sa Amerika, kahit saan ka pumunta, o kahit na saan mo gusto lugar pumunta, pwede kang makakonekta at malaman ang buhay doon. Okay?
At sa panahon natin, bihira na lang nga walang cellphone at gadget na pwedeng kumonekta. Okay? Sapagkat nakikita natin, kahit bagong panganak pa nga lang nagiging yaya ang alin? Yung cellphone. Kapag umiyak yung baby, tabihan mo ng cellphone. Hihinto. Kaya ano nangyari? Okay. Makita natin, ang mga bata ngayon, pinalaki ng technology, ng maling connection. Nawala na yung connection sa magulang sa anak, pinamahala na lang sa teknolohiya. Maling connection. Okay? Sabi ko kanina sa panahon natin ngayon, people are hungry for connection. Okay? Sabi nga natin kanina, pag inaya ka ng pasyalan, may signal ba? May internet ba? May wifi ba? Pero kapag tayo na masyal sa ibang lugar, hindi natin na itatanong, may church ba doon? May prayer meeting ba doon? Meron ba mga kapatirang pwedeng makausap doon? Okay? Hindi natin hinahanap yun Kapag tayo nakarating sa ibang lugar, ang hinahanap natin, connection sa internet. Hindi natin hinahanap na baka sa lugar na yun, may connection din ako sa Panginoon. Okay? Mga susi na magandang koneksyon. Ano ang malakas? Minsan, alam nyo, sa iba't ibang lugar, may iba-ibang network na malakas. Okay? May malakas ang Smart, may malakas ang Globe, may malakas ang dito, may malakas ang doon. Okay? At ipipiliin mo yung network na kung saan, anong malakas sa lugar na yon. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, minsan nga, humina lang ang signal. Di ba? Nag-aalboroto tayo, no? Tingnan yung mga kabataan. May ang lakas-lakas ng wifi, tapos biglang bagsak ng wifi. Parang may gera sa loob ng bahay. Ano? Hindi mapakali yung mga bata. At siyempre, kapag nag-alboroto yung signal ng ating mga internet, anong gagawin natin kasunod? Kung tatawagan mo yung provider, bakit walang signal? Pasensya na po, may ginagawa, may naputol. Nakita nyo? Kaya pala nawala ang signal dahil merong problema at merong naputol. At kung hindi ito gagawin, mananatiling walang signal. Okay? Kaya lang dapat, ganyan din dapat yung attitude natin kapag alam natin na tayo ay nalalayo sa signal ng Panginoon. Okay? Pansinin niyo mga kapatid, ilang oras tayong nakakonekta sa mundo. Yung www. Ano yun? World Wide Web. Okay? Ang tao ngayon pwede nang mabuhay ng mag-isa sa kwarto dahil merong internet. Pero saan nakakonekta? Sa world. Sa mundo. Okay? Nabibiktima tayo, di ba? World Wide Web. Nabibiktima tayo ng sapot ng mundo. Kaya hindi makaalis at na-addict na sa kapipindot at kabibisita sa mga site na kung saan ating doon na na-focus yung ating mga pansin. Okay? Number 1, kailangan natin yung tinatawag na verse 1, I am the true vine. Ang unang susi, dapat kilala natin kung sino yung puno. Kung saan tayo nakaugnay, kung saan tayo nakakabit, kung saan tayo nakaduktong. Kanino dapat tayo dumuktong? Sa tunay. Sabi diyan, true vine. Sapagkat may mga dinuduktungan tayo na hindi dapat duktungan, kaya nangyayari, sa halip na mapaganda yung ating mga buhay, tayo na mamali. Okay? I am the true vine. At doon sa verse 5a, sinabi ulit ng Panginoon, ako ang puno. Pero pinakilala niya, sa puno, kailangan merong sanga. At sino yun? You are the branches. Christ is the vine na dapat tayo bilang mga sanga ay nakakonekta. Okay? Kung ito naman ay isasali natin sa modernong panahon natin tungkol sa ating connectivity through signal, kung si Jesus is the vine, sa
sa verse na yan, meron namang sinabing, the Lord is our tower. For the Lord is my tower. Ano yung meron sa tower? Ano meron sa tower? Signal. Okay? Nakita nyo mga kapatid? Sabi ng for the Lord, He gave me the power to connect to the Father. That is, yung tinatawag, He is the tower. Para makakonekta tayo saan? Sa Ama. Lagi nga sinabi natin kanina, dead spot. Okay? At makikita natin, di ba, may provider, may tower, may, ano yung kasunod? May provider, may tower, ano yung kasunod? Subscriber, tayo. May provider, God the Father, may tower si Jesus, at tayo ang subscriber. Kaya nga sabi, walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa anak, sa tower. Magkakaroon tayo ng magandang ugnayan kung nakakonect tayo sa tower para makarating sa Ama. Okay? Sabi rin ng Biblia, Jesus is our mediator. Nasa gitna. Okay? Hindi tayo nakakonect sa Ama, hindi tayo makakonect sa Ama kung wala ang Panginoong Jesus. Kaya nga tayo nagpe-pray sa closing ng prayer natin. Ano nakalagay? In Jesus' name. Kasi yun ang connection natin sa Ama. In Jesus' name. Okay? At makita rin natin sa verse, sa karugtong ng verse 1, my Father is the vine dresser. Siya yung tagapangalaga ng puno, the gardener. Okay? At siyempre, makukuha natin ang provision ng gardener sa kanyang pangalaga sa puno, dadaloy sa atin, sa ating mga buhay, yung magandang ginagawa ng Ama. Sa verse B, He who abides in me and I in Him. Makita din natin dyan mga kapatid, isang susi yan na para tayong magkaroon ng magandang connection sa Lord, abide. Manatili tayong nakakonect at nakaugnay sa Panginoon. We are the branches that must bear fruit. We, the believer, the subscriber, okay? Walang internet dahil walang signal. Pero sa Panginoon, mga kapatid, walang problema sa Diyos. Walang problema sa signal. Ang problema sa kumukonekta. Okay? Kanino may problema? Sa atin. Ang Diyos lagi lang nandyan. Sabi nga ng isang awit, God is only a prayer away. Isang dasal lang, nandiyan na si Lord. Pero minsan, yun ang pinakahuli nating nagagawa sa pagkonekta sa Panginoon. Okay? Kaya hindi tayo makakonekta na maayos sa Diyos. Nakita nyo? Kahit malakas, halimbawa, may internet dito, may wifi. Di ba malakas ang wifi sa loob? Tama? Pero kapag ikaw ay pumunta na ron sa DFS, doon sa playground, hindi ko alam kung makakonekta ka pa rito. Okay? Kaya habang lumalayo tayo sa connection sa Panginoon, nawawala ang ating signal. Ano ang nangyayari? Naakay tayo ng iba. Baka may open wifi doon, iba na ang iyong nakonektahan. Iba na yung ating naging kaugnayan. Okay? Ano yung susi ng successful connection? Kailangan kilala natin si Jesus. Siya yung ating yung pinakapuno. Kilala dapat natin yung tagapangalaga ng puno. Tayo bilang mga sanga, kailangan nakaduktong tayo sa Panginoon. Pangalawa, the steps, mga hakbang. Yung una, ano yung una? Susi. Ngayon, siyempre, alam mo na yung susi, hawak mo na yung susi, gagawin naman natin, anong hakbang? Okay? Kahit na hawak mo ng susi ng isang padlock, kung hindi mo lalapitan ang padlock, walang kwentang susi. Okay? The step in a successful connection, kailangan lumapit ka sa susi, ilagay mo yung key. Mga hakbang sa tagumpay na connection, ano nga ba? Okay? Tingnan natin sa John 15 verse 2. Sabi diyan, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Ano sabi doon? Ang sino mang sanga
na hindi namumunga, ano gagawin? Tatanggalin. At ang every branch that bears fruit, He prunes. Okay? That it may bear more fruit. Dalawang bagay po ang ginagawa dyan ng isang hardinero. Okay? Ang una, He takes away. Pag sinabing takes away, alam niyo yung hardinero may dalawang gamit pamutol. Okay? Merong ano yun, yung gunting ba yun? At meron din namang palakol. Ano kaya? Pag lumapit ba sa'yo si Lord, anong gustong mong dala niya? Palakol o gunting? Ay, pag medyo palakol ang dala niya at lumapit sa'yo, delikado ka na. Mag-isip-isip na. Pero minsan, kahit gunting, kapag tinabas-tabasan, masakit. Okay? Kapag tinabas-tabasan, masakit. The cleansing, o yung tinatawag na sa panahon natin ngayon, ito yung trabaho ng mga nagtatrabaho sa Pinelco. Ano ginagawa nila? Clearing. Clearing operation. Iyan yung clearing operation ni Lord. Okay? Hindi niya pinuputol ang buong puno. Ang ginagawa lang niya, tinatabasan yung puno para yung kuryente o yung mga nakasabit doon o yung mga signal na kailangan natin ay hindi magkaroon ng problema. Okay? Clearing operation ng Panginoon. The cleansing. Tinatanggalan ng dahon. Okay? Alam niyo po ba na kapag ang puno ng ubas, kapag daw maraming dahon, hindi siya namumunga ng marami. Hindi siya namumunga ng marami. Anong sekreto para mamunga ng marami ang isang ubas? Binabawasan ng dahon. Para yung sustansyang napupunta sa dahon, mapunta sa saan? Doon sa bunga. That is the clearing operation ng Panginoon. Tinatanggalan dahon, hirap makadali yung signal kapag maraming nakaharang o maaring ito'y maging dahilan para maputol pa yung ating ugnayan sa Panginoon. At ito, minsan ito yung kiniklear sa atin ng Panginoon, yung tinatawag na yung cares of this world. Maraming humahadlang sa atin. Ano yun? Yung mga alalahanin sa ating buhay sa pang-araw-araw. Anong mangyayari kinabukasan? Anong panggastos? Gusto nating makakonekta sa Diyos, pero sa mundo tayo umaasa ng sagot. Because yung mga bagay na dapat tanggalin, anong ginagawa? Hinahadlangan ang pagkakaroon ng bunga sa ating buhay. Yun yung unang step. Mayroong tinatawag na clearing operation. And then sa verse 3, you are already clean because the word which I have spoken to you. Okay? Sabi diyan, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Sinasabi diyan kanina, nililinis. Ano ang pinalilinis? Salita ng Diyos. Kaya kung wala tayong panahon sa salita ng Diyos, ano magpuprun sa atin, ano magtataba sa atin upang ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay magkaroon ng masaganang bunga sa ating mga personal na relasyon sa Panginoon. Kailangan natin na ang salita ng Panginoon, hindi lamang ito binabasa, naririnig, kundi kailangan din natin itong tinatawag na meditation. Okay? At sa ating pagme-meditation, ang bunga nito ay yung tinatawag na the consequence of meditation ay yung, siyempre, may pagbabagong nakikita. Okay? Dati walang bunga, nung pinutulan mo ng mga bagay na lumahadang sa pagkabunga, nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng pagbabago. Okay? Ngayon, paano natin natatanggap ang mensahe ng Panginoon? Paano natin tinatanggap? Sabi niya sa verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit to itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Napakahalaga dito na sinasabi ng Panginoon na magkaroon tayo palagi ng connection sa Panginoon. Abide tayo, magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon at yung salita niya sa atin,
Sapagkat tayo bilang mga sanga, wala tayong magagawa kung hiwalay sa Panginoon. Kung hiwalay tayo sa puno. Sabi doon, unless, maliban na ikaw ay manatiling nakakonekta sa puno, okay? Walang mangyayari po sa ating mga buhay. Kaya kailangan, meron tayong yung tinatawag na the fruit bearing, yung tinatawag na, yung commitment natin sa Panginoon. Okay? Sabihin, unless it abides. Nasa sa ating desisyon kung tayo mananatili o hindi. Unless we abide. Unless na manatili tayo sa ugnayan sa Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Okay? Wala pong tinatawag na magandang mangyayari o hindi natin maranasan ang tunay na kapangyarihan Diyos sa ating mga buhay. And then sabi doon, may bunga ang pagpapalitan ng mensahe. Tulad sa ating mga gadgets, kapag may nag-chat sa'yo, may reply ka, okay? Napuputo lang ang isang usapan kapag wala nang sumagot. O kaya ay nagkaintindihan na kung ano ang pinag-uusapan. Sa ating yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa Diyos, may magandang bunga ang papapalitan ng mensahe. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ano yung pagpapalitan? Paano natin may papakita yung pagpapalitan ng mensahe sa Panginoon? Saan po natin may papakita? Saan? Okay? Sa ating devotion. Hindi ka lamang nagbasa ng Bible, kundi nag-pray ka pa. Sapagkat prayer, sa ating prayer, yung prayer kasi communication yun eh. At ang successful communication, kailangan may nagsasalita at may nakikinig. When we pray, God hears. When we read the Word of God, we hear. Palitan ng mensahe. Okay? Siyempre, kapag nagbabasa ka ng Bible tapos merong mga nangiistorbo sa'yo, ano mangyayari? Ano mangyayari? Hindi mo na maintindihan, may nangistorbo pa sa'yo, anong nangyari? Walang naintindihan. Kaya kailangan ng clearing operation ng Lord. Yung may mga bagay sa buhay natin na kailangang maisaayos. Okay? Pero ang tanong dito, bakit minsan sa buhay natin laging bad news ang nakararating? Alam natin na kapag ang Diyos ang nagsabi, it is a good news. Tama po ba? Kapag ang Word of God ang nakarating sa atin, anuman ang mensahe niyan, maaaring ikaw'y nasaktan, it is a good news. Pero bakit laging bad news ang madalas nating nasasagap? Alam niyo kung bakit? Dahil mas marami tayong connection sa mundo kaysa sa Diyos. Mas marami tayong nasasagap na bad news sa mundo dahil mas madalas tayong nakakonekta sa mundo na ating kinalalagyan. Sabi doon, abides, manatiling nakaduktong sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, huwag ka magtanong sa Diyos kung bakit walang nangyayari sa buhay mo, baka hindi ka nakaduktong sa Panginoon. Kaya kung sinasabi mong, kamusta ka na? Walang nangyayari. Tanungin mo sarili mo. Kasi ang nakaduktong sa Diyos, kailangan may magandang mangyari. Pero kung sa buhay mo walang nangyayari, tanungin mo, kanino ba ako nakaduktong? Nakaduktong ba ako sa Diyos na pinagmumulan ng buhay? O nakaduktong ako sa mundo na kung saan hinihigop ang aking lakas at ako'y unti-unting ibinabaon kung saan sa libingan dahil walang pag-asa sa mundo. Okay? Walang buhay na nakaduktong sa Panginoon na walang magandang mangyayari. Sabi nga natin, ang cellphone na walang signal ay hindi nakarugtong sa provider o SIM card, hindi nagbubunga. Okay? Hindi nga na nagbubunga. Pero alam nyo, kapag ang isang Kristiyano hindi nagbubunga, minsan sumusobra yung bunga. Nga lang yung dumadami. Anong ibig sabihin? Hindi nagbubunga, pero mabunganga. Basahin nyo. Kapag hindi ka nagbubunga ang dami mong reklamo, ang dami mong sinasabi, ang dami mong bunganga. Pero kapag ikaw ay nagbubunga, okay, hindi reklamo dapat ang marinig sa atin.
kundi pasasalamat sa Diyos. At man ang sitwasyon, alam nating may gagawing maganda ang Panginoon. Hindi nagbubunga, naglalanta, natutuyo, at sa bandang huli, pinanggagatong. Sa verse 5, part C, much fruit, for without me, you can do nothing. Ayan, sinabi na dyan. Kapag nakaduktong tayo sa Diyos, maraming bunga, sapagkat kung ikaw hiwalay sa Panginoon, walang mangyayari sa atin. Kung wala tayo sa Diyos, wala tayong koneksyon, wala tayong ugnayan sa Panginoon, ano man ang narating natin, wala pa rin niya magagawa. Tayo pa rin ang talunan. Okay? Kapag nawala ng kuryente sa alanganing oras, ano reaksyon natin? Tapos ang init-init, anong reaksyon ninyo? Ha? Bisitahin yung page ng Pinelco. Okay. Kulang na lang pasabugin yung Pinelco ng mga, di ba? Yung mga taong nawalan na siya ng kuryente dahil siguro, minsan sinasisi natin yung Pinelco, yung mga nagagawa, pero minsan hindi naman sa kanila ang problema, kundi yung 69 kV. Alam niyo ba yan, 69 kV kung nasaan? Nasa Hermosa. Nasa liblib na lugar. Kaya pala madalas magkaroon ng problema doon. Walang nagbabantay doon dahil masyadong mapuno. Okay? Kaya minsan, o baka mamaya, naging alibay na lang yung 69 kV, ano? Nagkaroon sila ng dahilan para mawalan ng kuryente. Pero sabi dito, kapag nawalan tayo ng kuryente, puro tayo reklamo. Pambihira naman. Sana nag-announce sa Pinelco kung mawawala ng kuryente. Wala namang announcement, bakit nagpatay? Ang dami nating tanong. Tama? Okay? Pero, kung ito isasali natin sa ating spiritual life, pag naramdaman mong wala kang connection sa Diyos, nag-aalboroto ka ba? Di ba parang wala lang, no? Parang hindi natin naramdaman na wala na pala ako sa Lord, pero okay pa rin ako. Parang okay lang ako. Sabi nga nito, ang totoo naman, hindi yung Pinelco ang may gawa ng problema, kundi minsan yung sirang koneksyon sa buhay natin, hindi naman ang Diyos ang problema. Baka lang tayo may kagagawan kung bakit naputol at nasira ang koneksyon natin sa Panginoon. Baka bagsak ang tore ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya walang signal. Okay? And then, makikita natin dito sa verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them, throw them into the fire, and they are burned. O, nakalagay dyan, if. Kung ikaw ay hindi mananatili sa Panginoon, ano sasabi doon? He is cast out. Puputulin, matutuyo, iipunin, itatapon sa apoy, at masusunog. Sa atin mga kapatid, bagamat sa ating mga technology, marami tayong SIM card na ginagamit. Pero alam niyo mga kapatid, sa Panginoon dapat isa lang ang commitment natin sa Panginoon. Yung commitment natin sa Panginoon, dapat huwag tayong palipat-lipat ng ating pinangahawakan. Kung may gusto kang hawakan, gusto kang pagtiwalaan, magtiwala ka na sa sigurado. Sa salita ng Panginoon at sa Diyos mismo na nagsalita sa Biblia. Kaya mga kapatid, sa last part nito, syempre, nalinis na ang lahat, syempre, magkakaroon the success of connection. O yan, tagumpay na, meron na ulit connection. Ano yung result ng successful connection? Okay? Number 1, the success of, number 1, saan na napunta? Tama ba yung kanina? The success. Okay? Ang tagumpay. Tapos, sa verse 7 and 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done to you. Ano makikita natin dyan mga kapatid? Kung tayo nakakonekta sa Panginoon, number 1, na meron tayong maganda at successful connection sa Lord,
answered prayer. Sabi doon, no? Kung ikaw ay nasa akin at ang aking salita ay nasa iyo, ask. Hindi na nga what you need what you desire. Ano ang laman ng puso mo? And it shall be done unto you. Pero dapat nakakonekta tayo sa Diyos at yung kanyang salita sa atin. Okay? Hindi natin sabi doon, makita natin kasi dyan yung tinatawag na sa prayer kasi natin, minsan gusto lamang nating makatagpo yung kapangailangan natin, tapos pag wala na tayong kailangan, hindi na natin napapansin ang Panginoon. Pero ang unang bunga ng successful connection ay answered prayer. Not just your need, but what you desire. Okay? Hindi lamang yung kailangan mo, kundi kung ano ang iyong minimithi ng iyong puso. Okay? Yun ang unang bunga. Pangalawa, sa verse 8, by this my Father is glorified. Sa lahat pala ng kasagutan ng Diyos sa buhay natin, sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, ang balik nito, dapat ang Diyos lamang ang mapapurihan. Ano man ang mangyari sa buhay natin dahil may ginawa ang Diyos, ibalik natin sa Diyos ang papuri. Sapagkat sabi doon sa verse na kanina, without Him, we can do nothing. Kaya tayo nandito, kaya tayo buhay pa, kaya tayo may nagagawa dahil sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang nararapat na papuri. Our fruitfulness will glorify God in heaven. Dapat lahat ng pagpapalang dumadating sa atin ay pagpupuri sa Panginoon ang balik. Sabi nga doon sa sabi doon, when the praise goes up, the rain came down. At syempre, pag bumagsak yung ulan, hihigupin ulit yan, babagsak ulit. Ganon ang ginagawa ng Panginoon. Okay? Kapag ang Diyos ay napapurihan sa buhay natin, mga kapatid, papakita niya sa atin ang mga bagay o ipararanas niya sa atin ang mga bagay na hindi natin inaakalang mararanasan natin. At yung pangatlo, that you bear much fruit. At hindi lamang fruit, so you will be my disciple. Makikita daw ang tunay na tagasunod ng Panginoon kung siya ay may magandang ugnayan sa Diyos, at yung kanyang ugnayan sa Diyos ay may magandang bunga sa kanyang buhay, yun lamang ang magsasabi that we are certified na mananampalataya kay Kristo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, we have the power to choose. Kaya sabi, if nasa kamay natin yung pagpili, kanino tayo kukonekta? Okay? Choose to be fruitful because fruitful is fatal. Sabi dito, mas piliin mo maging mabunga sapagkat ang pagiging mabunga ay nakakahawa. Pero minsan, kapag you choose to be mabunga nga, minsan nakakahawa din yan Di ba? Kapag puro reklamo yung narinig mo, yung kasama mo, magagaya ka, mareklamo ka rin Pero yung pagiging fruitful o pagbibigay ng papuri sa Panginoon, nakakahawa yon. Okay? Sa gabing ito, choose to be connected. Choose to get connected. Choose to stay connected. Ipakikita at pararanas ng Diyos ang kanyang magagawa sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, tayo sa mandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mensahe sa gabing ito. Alam po namin, Panginoon, na kung minsan sa buhay natin sa sobrang busy, ay yung aming signal, yung aming connection sa iyo, may nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng hadlang sa aming mga buhay Kristiyano at pananalangit, pananampalataya. Pero Lord, nandito kami, Lord, kitang-kita mo ang aming mga buhay. Iayos mo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang umayos ng aming buhay, Panginoon, at connection sa iyo, Panginoon. At nandito kami, Lord, na handa namang sumunod kung makikita namin at maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming pong mga buhay. Hinihiling po namin, Lord, ang iyong mapagpalang kamay, ang siyang kumilos at gumalaw sa buhay ng bawat isa.
Nais namin, Lord, na sa buhay namin, wag naming maranasan yung pagkatayo dahil nalayo kami sa tubig ng buhay na nagbibigay ng sigla at lakas at buhay, Panginoon. Nais po namin muling bumalik sa iyo, O Lord, na sa iyong paanyaya, kung kami tatawag sa iyo, may inihanda kang sagot sa lahat po ng aming daladala sa gabing ito. Maraming salamat, Ama, at sa aming panalanginan, Panginoon, at sa aming pong pag-uusap, patuloy ka pang kumilos at gabayan mo ang bawat isa. Sa iyo po ang papuri sa gabing ito, purihin ka, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, magsama-sama na po yung mga may number.